yes friend, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usapin mga toxic na tao sa buhay mo. Alam nyo mga yes friend, ito yung isa sa malungkot na realidad ng buhay, no? Na kahit gaano mo gustuhing mamuhay ng payapa, na kahit gaano mo gustong mamuhay ng walang kaalitan, meron talagang taong darating sa buhay mo na stress at toxicity ang dulot sa'yo, di ba? Dito natin mapapatunayan na wala talagang perpektong tao sa mundo at hindi natin maiiwasan na makadaupang palad natin yung mga taong hindi perpekto kasi maging tayo, ganun din. Hindi tayo perpekto, di ba? Maaaring meron tayong mga taong tinuturing na toxic sa buhay natin. Pero, at the same way, maaaring ganun din yung ibang tao sa atin. Tayo pala yung toxic sa paningin nila. Tayo pala yung toxic sa buhay nila. And that makes us imperfect. Di ba? Kasi nga walang perpekto sa mundong ito. But somehow, this only proves na karamihan sa atin or majority ng tao sa mundo or sabihin na nating lahat talaga tayo ay napapaligiran ng mga taong walang magandang dulot sa buhay natin. Kahit sabihin mong isa, dalawa or kahit ilan pa sila, for sure, top of your mind meron kang taong maiisip kung sino yan, kung sino yung toxic sa buhay mo. And hindi natin alam minsan kung bakit associated pa rin sa atin yung taong yun. Kung bakit nakadikit pa rin sa atin yung taong yun. Kahit na ayaw na natin sa kanya, kahit na sukang-suka na tayo sa ugali na meron siya, hindi natin alam kung bakit nakakadaupang palad pa rin natin siya. Dahil ba tanggap natin yung toxicity niya? Or dahil ba unti-unti nagiging kagaya na natin siya, which is nakakatakot and which is I think is mali? Diba? Hindi natin alam. Pero one thing is for sure. Kapag meron kang kilala na tao sa palagay mo toxic sa buhay mo at hindi na nakaka-healthy para sa iyong well-being, it is okay to cut them off. Okay lang na tanggalin, alisin mo siya sa buhay mo, lalo na kung pakiramdam mo, yun ang magpapagaan ng loob mo, especially ng mental health mo. Because we'll never know. Maaaring toxic na siya para sa'yo and the other way around, toxic ka na pala sa kanya. Nagtotoksika na kayong dalawa. And yet, hindi nyo magawang makawala kasi nga, meron kayong pinapahalagahan. Kahit papaano, meron kayong pinagsamahan. Pero, mas i-value nyo ba yun? Yung mga nakaraan ninyong pinagsamahan kumpara sa kasalukuyan? At sa hinaharap na maaaring mas mag-cause pa kayo ng damage sa isa't isa, lalo na kung hindi nyo papapalayain or ika-cut off ang isa't isa, 'di ba? I mean, hindi naman siguro yun pagpapakita ng kasamaan ng ugali, 'di ba? Lalo na kung ramdam nyo sa isa't isa na parang hindi na talaga kayo healthy kung magkasama. I think it's okay. At ilan sa mga signs na toxic na ang tao sa buhay mo, una dyan is kapag alam mong puro problema na lang ang dulot niya sa'yo. That's number one. Sunod dyan is kapag nasa paligid mo siya, nasa tabi mo siya or kasama mo siya, para bang laging ang bigat-bigat ng pakiramdam? Para bang stress ka madalas? Or hindi naman kaya lamang na yung hindi pagiging komportable kapag nandyan siya sa paligid mo. Kumbaga downer siya. Nakakahila siya ng good vibes, 'di ba? Naaalis niya yung masayang mood mo. Napapalitan ng galit, napapalitan ng lungkot, napapalitan ng negativity. And isa pa dyan yung kapag napapansin mong parang puro na lang siya puna ng puna sa mga kapwa niya, nasa paligid niya, and yet hindi niya napapansin yung sariling ugali niya, 'di ba? Next thing is kapag para bang ramdam na ramdam mo yung insecurity niya, yung para bang most of the time inggit siya, tapos ang ginagawa niyang defense mechanism ay ang manira. 'Di ba? So many things para masabi mong toxic ang isang tao. Especially kapag yung taong yan ay talaga namang maximum level na yung toxicity ipinapakita sa'yo, 'di ba? Magnanakaw,
mamamatay tao, in short, kriminal. Diba? Magsisettle ka ba sa ganyang klase ng pakikisama? Ito-tolerate mo ba na meron kang masasabing tao sa buhay mo na ganyan ang characteristics, ang katangian? Whether it may be your friend, your family member, workmate. I mean, worth it pa ba kung pananatilihin mo siya sa buhay mo? Kung bibigyan mo siya ng puwang sa buhay mo? I don't think so. Lalo na kapag alam mo talagang hindi na siya healthy para sa'yo. Kasi ikaw din ang magsasuffer, ikaw din ang magdadala niyan, ikaw rin ang magbibit-bit ng bigat sa pakikisama sa kanya kahit ayaw mo na. Hindi na lang siya yung niloloko mo, hindi na lang siya yung pinaplastic mo, kundi pati yung sarili mo. So for me, it's valid if aalisin mo na siya sa buhay mo, unti-unti. Alam kong mahirap, 'di ba? Especially kapag nakasanayan mo na siya na nandyan siya o hindi naman kaya alam mo naman na meron kayong mga pinagsamahan na magaganda, meron kayong mga masasayang alaala, pero at the end of the day, think about yourself too. Magpapatuloy yung buhay ng taong yan kahit wala siya or kahit wala ka sa buhay niya, and ganun ka rin. Magpapatuloy ang buhay mo kahit wala na siya sa'yo. Basta ang mahalaga, diba, naalis mo ang taong toxic sa'yo. Alam mo, yes friend, ikaw kung meron kang toxic na tao sa buhay mo at pakiramdam mo hindi na talaga maganda yung dulot sa'yo, huwag kang matakot na i-cut off sila or dumistansya sa kanila. Kahit yun man lang, diba, dumistansya ka unti-unti. Walang masama kung sasalain mo yung mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Walang problema doon, lalo na kung gusto mong mamuhay ng mapayapa. Kasi sa totoo lang, again, ang hirap-hirap, ang bigat-bigat pong pakisamahan ng mga taong may ibang klaseng ugali. And, dalawa lang yan. It's either i-cut off mo sila or maging kagaya mo siya. Pili ka, 'di ba? Kaya kung gusto mo ng maayos na pamumuhay, matuto kang mag-set ng limits sa kung sino ang sa tingin mo ay karapat-dapat na manatili sa buhay mo, 'di ba? Piliin mo yung mga taong gusto mong manatili sa buhay mo at number 1 dyan dapat si B-Boy Bibo. Yan, 'di ba? Talaga namang good influence ang maidudulot ng taong yan sa'yo. Again, B-Boy Bibo po. Akala mo naman talaga apaka-perfect. Akala mo naman talaga walang masamang ugali itong si B-Boy Bibo. Sino ba yan? O at least, diba, kahit papaano maaakay kita sa tamang landasin. Yes. Sa landas ng pagpupuyat. O sabi ni Kuya Joshua, demonyo kaya yan. Oo, nagkakademonyuhan sila niya ni Kuya Joshua. Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM Solid. Good night BB. Mwah, mwah.